Pinipili kita. Hindi dahil kailangan kita. Pinipili kita dahil ikaw ang nilalaman ng puso ko. At ikaw ang sagot sa bawat panalangin ko. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ako pumayag na sabay kaming maligo ni Ethan. Ewan ko ba, pero natakot ako. Baka kung anong mangyari. At saka, hindi pa ako handa. Huwag muna. Masyado pang maaga para sa mga ganong bagay. Kaya naman, nang makaligo na siya, ako naman ang naligo. At matapos akong maligo, diretso na ako sa silid ko. Pagpasok ko, nakahiga na si Ethan sa kama. Nakahubad na naman siya. Ako naman eto, skincare muna. Piero, bakit pa nagpapaganda ka pa? Matutulog ka na. Gagi, hindi ito pampaganda, Ethan. Matulog ka na nga dyan. Wika ako naman. At ayun, di na sumagot si Ethan. Nakahiga lang siya na nakapikit. Ako naman, nakaharap sa salamin. Medyo nakasanayan ko na kasi ang ganito. Kaya di talaga pwedeng di ko to gagawin. At sa wakas, natapos na ako sa ginagawa ko. Tapos parang uulan pa ng malakas. Kasi kumukulog talaga ngayong gabi. At nagliliwanag ang paligid sa labas. Siguro, uulan talaga ng malakas. Pero okay lang, yun nga ang maganda eh. Lalamig ang panahon at siguradong mapapasarap ang tulog ko. Nahiga na ako sa tabi ni Ethan. Kaya lang pagkahiga ko, naglagay siya bigla ng unan sa pagitan namin. Oh, bakit may unan sa gitna, Ethan? Anong problema mo? Wala. Matulog na tayo, Piero. Okay, di wala. Wika ko naman kaya ito. Tinalikuran ko siya. Ang arty. At sa paglipas ng bawat sandali, unti-unti nang bumubuhos ang napakalakas na ulan. Ang sarap tuloy matulog. Ang lamig kasi. Tapos eto, habang nakatalikod ako, si Ethan. Tinanggal yung unan sa gitna namin. Tapos, tiyakap niya ako ng mahigpit. Oh, bakit? Ika ko. Kaya lang, di naman nagsalita si Ethan. Tiyakap niya lang talaga ako ng mahigpit. At eto, kahit di naman siya magsalita, okay lang. Ang mahalaga, masaya kami pareho. Sa gabing tila ba, naging musika sa aking pantinig ang bawat patak ng ulan. Init ng mga yakap ni Ethan ang nagpapaligaya sa puso ko ng lubusan. Kaya naman sa pagsapit ng umaga, nagising talaga akong masaya. Maaga pa lang bumangon na ako. Iniwan ko na muna si Ethan sa kama. Tulog pa eh. At dahil kaarawan ko ngayon, magluluto ako ng masarap. Kaya naman maaga pa lang lumabas na ako para mamalengke. At ang pinakaunang binili ko ay ang bumbilya para sa harapan ng bahay. Kasi naman, baka kapag hindi ko inuna ang bumbilya,
Makalimutan ko na naman. Nakakatakot kasi yung guni-guni na nakikita namin dun. Para kasing laging may nagmamasid sa amin ni Ethan. At eto, namalengke na ako. At pag uwi ko sinalubong ako ni Taka na naglalaro sa harap ng bahay. At si Ethan, nasa duyan, na nilapitan ako kagad tapos eto. Akala ko kukunin niya yung pinamili ko. Nagulat ako. Nabiglaan niya akong buhatin tapos eto. Isinakay ako sa duyan. Saka galing Piero? Iniwan mo na naman ako Ethan, namalengke lang naman ako. Bakit di mo ako sinama Piero? Baka may iba kang kasama. Uy Ethan, umayos ka nga. Huwag kang ganyan mag-isip. Kasi walang ganun. Tsaka tara na sa loob. Magluto na tayo. Piero, ano ba yung mga pinamili mo? Bakit parang napakadami naman ata? Anong okasyon? Birthday mo na ba? Ethan, ano ka ba? Hindi naman porket madami akong binili, birthday ko na. Alam mo, samahan mo na lang akong magluto. Dali na. Piero, mamaya ka na magluto. Dito muna tayo. Namiss kasi kita. Iniwan mo kasi ako ko. Uy, Ethan. Umayos ka nga. Huwag ka masyadong pabebe. Hindi bagay sa'yo. At saka nasaan ang gatas ko? Uy ka ako. Tapos eto, biglang tumakbo si Ethan sa loob ng bahay. Dinala na niya yung mga pinamili ko at pagdating ko sa kusina, nagtitimpla na siya ng gatas. Kaya lang, nasa bote na naman. Piero, dede ka na. Uwi ka ni Ethan. Ay naku, eto na naman kami. Sa dede na naman niya nilagay yung gatas ko. Ethan, ikaw talagang napakuyot mo. Kukurutin ko na talaga yung pisngi mo Piero, ako na lang magluluto. Ayoko na papagod ka kasi baby kita. Dumedi ka na lang at manood ka na lang sa akin. At nagubad na ng damit si Ethan. Ang cute Chubby pero di naman sobra. Tapos ayan na siya. Nagsimula na siya magluto na tila alam na ang gagawin. Ethan, sarapan mo Oo naman Piero. Kung gusto mo kasing sarap ko pa. Alo, paano mo naman nasabi Ethan na masarap ka? Nagmamantika ka. Hindi healthy yun. Piero, total jowa mo na ako. Bakit di mo tikman para malaman mo? Uy, Ethan, umayos ka. Huwag ka magbiro ng ganyan. Piero, di ako nagbibiro. Pero kung ayaw mo naman okay lang. Natahimik ako bigla. Kasi naman si Ethan, parang tila inaakit ako. Birthday ko pa naman ngayon. At parang masarap mag-blow ng candle sa cake. Kaya lang, walang cake. Ano bang pwede kong i-blow?